Aprobado na nga po ang 50 sentimo na provisional fare hike sa mga jeepney pero ang mga commuter umaaray na rin sa karagdagang gastusin. At kaugnay po ng isyong yan, makakapanayam natin ngayong umaga si Ginoong Alan Tanhusay, Advocacy Officer ng Trade Union Congress of the Philippines, at si Eva Arcos, Executive Director ng PUCP Workers College. Good morning po sa inyo. Good morning. Nagulat ba kayo na biglang nagkaroon itong 50 centavo provisional fare hike? Were you even consulted in this? Sa totoo niyan, hindi kami nakonsulta. No? Pero hindi namin ikinagulat ang pagtaas ng pasahe. Kinonsider na namin yan dito sa petisyon namin sa aming pag-aaral. Bago kasi namin inihain ang petisyon ay pinag-aralan na namin ng maigi. At base doon sa aming pag-aaral ay mayroong mga extraordinary situation, supervening events, gaya ng pagtaas ng langis, pagtaas ng mga bilihin, at eto nga, pagtaas ng pamasahe. So, kinonsider na namin yan, finactor in na namin yan doon sa petition, kaya meron kaming 90 pesos wage petition ngayon. 90 pesos na wage petition? For NCR. For NCR. Dagdag na sweldo ito? Yes. Kasi hindi kakayanin itong piso na... pinag-uusapan pa lang natin yung pamasahe. Paano pa yung sa ibang gastusin? Diba? In fact, narinig din natin na mag-i-increase ng tuition. So, ang daming kailangang i-cope ng isang manggagawa, ordinaryong manggagawa at ang kanyang pamilya. Okay. Yung 50 centavos, sinasabi ng mga jeepney operators, maliit lang yan, 50 centimos. Sa tingin nyo ba, do you agree with this? Kung ikaw ay manggagawa sa Metro Manila, halimbawa, ang sahod mo ay 426 pesos. Ang purchasing power nito ay equivalent to 248 pesos. Saan huhugutin ng manggagawa ang gastusin? 248 pesos, 5 kayo sa isang pamilya. Pamasahe, pagkain, matrikula ng mga bata. So talagang napapanahon na itaas ang sahod. Ang 50 centavos kasi, ang pinag-uusapan pala yung papunta may pupuntahan ka. Paano kung paulit-ulit kang sasakay? Tapos, isa ka lang, pabalik. Kung ilan kayo sa pamilya nyo na sumasakay. So, yung computation niya, di ba, hindi lang yung sinasabi nating piso. Dagdag na 50 centimos, pabalik ka, 50 uli. Hindi ganun kasimple yun di ba? Malaking bagay ito para... Malaking bagay, lalo na sa minimum wage earners, di ba? Kasi may ibang gastusin. At saka, Kara, hindi lang dun sa pagtaas ng pamasahe tinitingnan namin. Sa pagtaas ng pasahe na ito, it will push the basic commodities, yung prices ng basic commodities, tataas lalo. Tataas ang mga bilihin, tataas ang mga pagkain. So, dun, bukod dun sa pamasahe, tinitingnan din namin ang epekto nito sa basic needs ng isang pamilya. Pero sa inyo, Ma'am Eva, ang tingin niyo po ba inevitable na magtataas ng pamasahe? Dahil din tumataas yung sa gasolina di ba? Oil hike, and then its products also. So talagang in-expect na namin ito matagal na nating, in fact, na-experience yan. And then, na-foresee na natin, kaya nga kailangan itaas na yung sahod ng mga minimum wage earners. So, ang posisyon ninyo, tanggap ninyo na tumaas ang pamasahe? Oo, so kailangan pero din kailangan naman, itaas din ang sweldo. Ang sweldo yes, para makakope yung mga manggagawa at yung pamilya niya. Hindi raw kakayanin ng ibang employer yung pagbibigay ng hinihingi ninyong aumento. Ma'am Cara, tuwing manghihingi kami ng increase sa wage, yung minimum wage, yan naman ay normal na sinasabi ng mga employers. Na hindi nila kakayanin. Hindi naman yan magsasabi na, ay, kaya namin yan. So sige, di ba? So normal na yan. In fact, last year, nung nanghingi kami, ganun din ang sinabi nila. Pero according din naman sa government, 80 or 90% na ang nag-comply dun sa last na wage increase. Kailan ba huling nagkaroon ng May wage? 26 ang 2011 ang effectivity. So 80 to 90%, if I'm not mistaken, sabi ng government official na nakapag-comply na. So, ibig sabihin, may kakayanan. At kung hindi kaya ng employers, sinasaad din sa batas at sa kanyang procedures, sa rules, na pwede kang manghingi ng exemption. Responsibilidad ng bawat employer na mag-file ng exemption. Sino ba yung hindi may kaya na mag-comply sa increase ng wage, Halimbawa, kung distressed establishment ka,
nakaranas ka ng baha o kung anumang kalamidad. Pwede kang i-exempt. Yes, i-prove mo lang, no? If you are employing 10 personnel and below, hindi ka kasama. Pag bago ka na establishment, hindi ka rin kasama. So merong mga enough na protection din ang employers pag hindi niya kaya. And base sa computation ninyo, kakayanin ba ng majority of the employers to give itong hinihingi ninyo? Sa computation namin, kakayanin nila. Kasi Hindi naman sila malulugi. hindi sila malulugi kasi kung hindi, di talaga namang ano, 'di ba? So, sa yung GRDP na sinasabi namin magmula 1989 hanggang itong 2012, no, 2011, ano siya may growth rate. So nangihingi nga lang kami ng 2 piso doon sa ano na yun sa paglago ng ekonomiya ng National Capital Region. So magkano ulit ang hinihingi ninyong aumento sa sahod? 90 pesos ang 90. No, 90, yes. 90 pesos. Ano Yeah. to, dagdag sa minimum wage? Dagdag sa minimum para ang hinihingi namin ay 516 pesos. Ang magiging minimum wage Ang magiging minimum. ngayon. But actually, yun nga yung sinasabi namin, kanina pa sinasabi ni Ano ba yung- Alan, yung purchasing power niya. Kasi yung 426, kahit na sinasabi natin meron silang 426, ang kapasidad niya lang bilhin, ang halaga ay 248 pesos and Kasi 46 magkano lang dollars. ba, di ba yung NSCB naglabas na ng ano, kung magkano lang ang ginagastos per day. Magkano ba? 400, di ba? Or something like that? A family of 5 requires around 900 pesos. per 900? day. Ito Per nilabas day. ng Yes. NSCB? Yung latest. Latest? So, hindi kakayanin Hindi talaga. kakayanin. Kahit yung 500 pesos. No. But, May utang pa nga sila dahil ang hiningi namin last year 75. Ang binigay Ang nila ay binigay, 22 pesos. Ano ang gagawin ninyo kung sakasakaling hindi payagan ng mga employers itong hinihingi ninyo? Hindi magkasundo? Bago kami dumating sa punto na yon, kami po yung nakikiusap sa mga employers, sa mga management, na sana'y pagbigyan na. Dahil ramdam naman, kahit sila nararamdaman naman nila ang pagtaas ng mga bilihin, ang paghihirap ng manggagawa na hindi kayang bumili ng mga basic commodities. So nakikiusap kami sa kanila. actually, yung naghain kami ng petition sa RTWPB, NCR, no? So, nandiyan din yung gobyerno. Kaya kami, nananawagan kami sa kanila. We're asking for social justice. You know, and then malasakit sa manggagawa. Kasi, Kung tumaas na ang presyo, tumaas na ang pamasahe sa jeep, tumaas na ang gasolina. yes, magtataas pa ng tuition. Lahat na nagtataasan. Except yung Tumataas na rin. sweldo. Except yung sweldo. Tumataas na rin kara ang mga bilihin natin, no? Pinag-uusapan yung sa asukal, yung mga Tumaas basic. na ang asukal. Diba? So yun. So, napapanahon. Kasi lagi nila sinasabing hindi napapanahon. In fact, may nagtanong nga isang reporter, kailan po ba ang panahon at tamang panahon para manghingi? Sinasabi namin, dahil naghihirap na ang manggagawa at ang kanyang pamilya, kailangan ng taasan ang minimum wage. At ang hinihingi nyo, 90 pesos. 90 pesos po. Dagdag sa minimum wage. Opo. Okay, maraming salamat, Ginong Alan Tadhusay at Eva Arcos ng TUCP. Thank you. Maraming salamat.